Hello guys! For this video naman, ang pag-uusapan natin is performing matrix operations. But this time, instead na magmamano-mano tayo, gagamitin na natin yung power ng Microsoft Excel, no? So kung napansin nyo in the previous video, no, napakahaba ng ating computation, mano-mano, and napaka-prone nun ng pagkakamali, no? So kung master mo yung Microsoft Excel, kayang-kaya niyong ma-solve ito, no? So, sige, no? Without further ado, let's now try to open an Excel spreadsheet, no? So, syempre, yun yung unang gagawin natin, no? I-open natin yung Excel spreadsheet natin. Wait lang. Ayan. So, mag-open tayo ng blank document. Siguro, klikihan ko dito, no? Ayan 'no. Tapos, liitan ko lang 'no, yung ating, um, column width 'no. Gawin ko lang na 5 pero bahala kayo, hindi naman necessary 'no. So here, ang una kong gagawin class ng pag-Excel is the matrix addition 'no, and subtraction. Tapos siyempre iche-check natin 'yan dun sa sagot natin manually 'no. So, ang una kong gagawin, i-input ko muna dito yung matrix A, tapos yung matrix B, no? So, isa-isahin natin yon no? Here, lipat ko lang ito, no? Ayan, no? So, yung matrix A natin, ayan siya, 3, 7, 0, tapos negative 2, 6, negative 9, then 1, negative 8, negative 3. Ayan, no? Yung matrix B naman, 9, negative 2, 5, 2, negative 3, 7, and finally, negative 4, 0, 1, no? So, ayun, no? Na-store na natin siya, no? So, yung unang step, highlight ko lang siya, no? Para may emphasis, no? So, ito yung matrix A natin, tapos ito naman yung matrix B. So, yung una na pinahahanap sa atin dito, class, is yung sum ng dalawang matrix, no? Or yung A plus B. So, paano ba natin, no? Hinahanap yung A plus B. So, sa matrix, ang gagawin nyo, class, equals, i-highlight nyo muna itong buo na matrix natin. So, yun yung matrix A. Plus, isunod nyong i-highlight yung matrix B. So, ayan siya. Then, after nun, since matrix addition lang naman to, i-press mo lang yung equal sign, no? So, as you can see, automatic lalabas na rin siya as a 3 by 3 matrix class, no? So, i-highlight ko siya. And para masiguro natin na tama yan, so we go back here. Liitan ko lang tong portion na to, no? Kasi 'di ba ito yung ating ano, no? Ayan, no? Tapos ano ko lang, lakihan ko lang 'to ng onte. So, punta tayo doon sa mano-manong solution, no? Here, yung mano-mano natin for the matrix addition class is this one, no? As you can see, that is 12, 5, 5, 0, 3, negative 2, and negative 3, negative 3, 8, negative 2, no? So, yun, no? Napaka-powerful ng Excel natin. Kayang-kaya siya. So, yung next na gagawin natin, class, is hahanapin naman natin yung A minus B. So, ganun din ang gagawin nyo. Equals, i-highlight nyo muna itong matrix A. Then, minus, i-highlight mo naman yung matrix B. And just press equal sign, lalabas na yung difference natin, no? So, say for example, ayan na siya, no? So, para ma-double check natin kung tama yan, ito yung mano-mano natin, no, for the matrix subtraction. So, negative 6, 9, negative 5, negative 4, 9, negative 16, and finally 5, negative 8, negative 4, no? So, tama, no? So, finally, yung pangatlo ditong tinanong is yung 2A minus 3B. So, sige, 2 matrix A minus 3 matrix B. So, paano naman natin yun, class?
isosolve, edi ang gawin nyo equals to times, dapat may times kayo, no? Ganyan ang multiplication sa Excel. Then minus 3 times yung ating matrix B naman, no? So, i-highlight mo siya. So, ganun, no? Then, syempre, press equal sign, lalabas na yung sagot natin, no? So, this is now the answer for the 2A minus 3B. And of course, i-double check natin siya, no? Here, nasa na yung aking iPad. So, ito yung sagot natin, no? Negative 21, 20, negative 15, negative 10, 21, negative 39, 14, negative 16, negative 9, no? So, yun na yung sagot natin, no? Okay? So, I do hope na gets niyo siya, no? So, pangalanan ko lang itong sheet 1 as the matrix addition and subtraction, no? So, yung next na lesson natin, i-maximize ko lang to, is para naman sa matrix multiplication, no? So, ito, no? I-excel natin to, no? So, now, for the Excel, gawa lang ako ng panibagong Excel sheet, matrix multiplication. So, yung key, natatandaan nyo class sa Excel dito is, isulat ko na lang, no, para hindi kayo malito. Yung key na ilalagay natin sa Excel ay mmult. Tapos, ilalagay mo dito yung matrix 1, then sumunod, matrix 2. So, ayan siya, no? So, yun yung format natin, no? I-ano ko lang, no? I-erase ko lang, no? Tapos, i-rewrite ko. Again, for the Excel, ang format natin ay mmult. So, matrix multiplication yan. Tapos, isulat mo yung matrix 1, then i-highlight mo yung matrix 2, no? So, para maipakita ko sa inyo, so, allow me to make, again, another Excel file. Tapos, isulat ko class yung matrix A natin. So, kung titingnan natin yung nandito for the matrix multiplication, ito yung binigay, no? Minimize ko lang muna to or ilipat ko lang siya. Sorry. So, ayun, no? Yung matrix A natin, 2, 5, 7, negative 1, 0, 8. Sulat mo siya. Tapos, dito naman, yung matrix B, that's 4, 0, negative 6, 5, 1, 0, no? So, i-highlight natin ito. Ayan, no? So, yan yung ating dalawang matrix na i-consider, no? So, yung una na pinakompute dito sa atin class is the product of matrix A and A to matrix B, no? So, here, ang itatype natin, mmult. Yan yung key natin, mmult. Then, i-consider mo itong unang array. Then, yung sumunod na i-highlight mo, of course, yung second. Then, press equal sign. So, pag hinighlight natin to class, this is now the answer kapag kinompute natin yung product ng A and B. And pag pinakita ko yung sagot natin dito, here, dito siya, no? Nung minano-mano natin siya, ito yung sagot natin, no? Ayan, no? 15, negative 15 yan, no? Nagkamali lang ako ng naisulat, no? Dapat negative 15, 25, 4, and 0, no? So, ito, no? Again, negative 15 yan. So, anyway, yan na yung sagot natin, no? So, yun na nga, here, incidentally, napatunayan natin na prone nga sa error yung ating um, manumanong computation, no? Kaya minsan, maganda rin kahit papaano na alam mo yung Excel, no? So, yung sunod naman is yung B cross A or ito. So, ang gagawin mo lang dito is i-minimize ko lang to. Again, yung key natin dito ay equals mmult. Tapos, ang una mong i-highlight ang matrix B.
then yung sunod mong i-highlight naman yung matrix A. Dapat proper yung order mo, no? So here, pag highlight natin, automatic, ito na yung sagot natin, class, no? So check natin dito, no, sa mano-mano, kanina. So yung sagot natin sa mano-mano class is this one, 8, 20, 28, -17, -30. So here, it must be -30. Okay, no? -30, -2, and finally 2, 5, and 7, no? So mali lang ako dito, no? Nang naisulat, no? So ayan siya. So yung next na gagawin natin dito, class, no? Ayan na, no? Nahanap na natin, no? Pero ang tama pa rin dyan yung Excel, no? So yung next na i-consider natin, class, is the determinant. Ayan, no? Determinant. And kayang-kaya siya ni Excel, no? So dito naman, ay sorry, before pala tayo mag determinant, may transpose muna tayo, no? Although madali din lang naman, class, yung ano natin, eh. So madali din naman yung mano-mano ng transpose, but still, isama na rin natin, no, kung paano siya. So first, i-format ko lang to, no. So this is 5. So isulat ko lang yung matrix A. By the way, ito yung magiging ano natin, no? I-zoom in lang natin. So for matrix A, that's 3, 7, 0, -2, 6, -9, and finally 1, -8, -3, no? Ayan siya. So dito naman, sa kabila naman ay 4, yung matrix B. Sulat natin 4, 0, -6, 5, and 1, 0, no? So first, ang hahanapin muna natin dito is the transpose ng A. So ang gagawin nyo, class, dapat malaman mo muna yung dimension. So dito, yung dimension kasi natin ng matrix A ay 3 by 3. Kaya pag binaliktad mo yan, 3 by 3 rin lamang yan. 'Di ba, no? Kaya ang gawin mo lang, mag-highlight ka lang ng 3 by 3 bilang kabaliktaran nito. Then, mag-equals ka ng transpose. Ayan, no? Literal, itatype mo yung transpose. Then, ikiklik mo itong array. Then press equal sign. So as you can see, nabaliktad na, class, yung ating matrix, no? So yun naman talaga yung transposition, no? Ayan, no? So i-highlight ko lang to, no? However, dito naman, class, sa matrix B, yung transpose ng B, ayun na nga, meron tayong 3 by 2, 3 rows, 2 columns na matrix. So, syempre, ang kabaliktaran ng 3 by 2 ay 2 by 3. Kaya obligado mag-highlight ka muna ng 2 by 3, class, no? So, in this case, that is equal to, type mo ulit yung transpose, tapos ito naman, highlight mo siya, no? So, press equal sign. So, in that case, mababaliktad siya, no? So, that is now the process of transposing, no? So, ayan yung ating Excel for transpose, no? Pero yun, manually, i-highlight mo muna yung final dimension. Halimbawa ito, 3 by 3, dapat nag-highlight ka muna ng 3 by 3. Kung ito naman, dati 3 by 2, dapat mag-highlight ka ng 2 by 3. Babaliktarin mo. So, next, for the determinant, ayan, no? By the way, before dito, isulat ko lang siya.
dito sa ating note. For Excel, ang gagamitin natin na code ay transpose. Ayan, no, yung exact word. So, sa determinant naman class, ang ginagamit natin sa Excel ay mdeterm. Ayan, no. So, yun yung mga code na i-consider natin, no. So, isulat ko muna yung lahat ng matrix natin. But before that, i-format ko muna to. Gawin ko lang 5 para mukhang square yung column natin. So, ayun, no. So, isulat ko lang yung matrix A. Yung matrix A kasi natin, 2 by 2 eh. 2, -3, 4, and 1. Yung matrix B kasi natin, 3 by 3 siya class. Ito naman, no, isang matrix A ulit. Matrix na 2 by 2 na lang. Isulat ko, no, 2 by 2. Tapos, ito naman, matrix na 3 by 3. And isulat natin yung 3 by 3. 3, 7, 0, -2, 6, -9, 1, -8, -3, no? Then, syempre, meron din tayo ditong matrix na 4 by 4, no? So, yung 4 by 4 naman, nandito siya. So, kaya yan, no? So, 8, 9, 0, -2, 4, 1, -2, 3, 0, 3, 2, -4, and finally, 1, -9, 5, and 3. So, that is a 4 by 4 matrix, no? So, double check natin, no? So, going back here, ito siya, no? 2, -3, 4, 1. Highlight ko nga sila, no? Para at least hindi ka malito, no? Kung ano yung matrix natin dito, no? Ayan, no? So, yung una kong gagawin, dito, no? Computein ko yung determinant nung 2 by 2. So, here, ang itatype mo lang naman class is mdeterm. I-minimize ko to, no? Mdeterm. Then, i-highlight mo yung matrix natin, no? Then, press equal sign, no? So, yung determinant ng 2 by 2 natin is 14. So, kung titingnan mo, yung manumanong solution natin, the answer is 14, no? So, yung sunod naman, yung determinant nitong 3 by 3, yun lang ang gagawin nyo, equals mdeterm lang. Then, i-highlight mo lang yung matrix natin na gusto. So, press equal sign, ang sagot natin ay -375, no? So, nung minanumano natin, class, ito yung solution natin, and ang sagot is -375, no? And finally, dito tayo sa 4 by 4. Okay, no? So, yun, wala namang mababago. Yung determinant nitong 4 by 4 na to, ang isusulat mo lang ay mdeterm. Tapos, i-highlight mo lang yung matrix natin. Then, press equal sign. That's -106, no? So, that is now the solution for the determinant of the matrix, no? So, ayun lang, no? Next, next tayo, no? So, for the minor and cofactor class, unfortunately, there is no specific Excel file or Excel technique of that. Minamano-mano pa rin yan. Pero kayang-kaya naman siya, no? Kasi kung papansinin mo, hindi naman sobrang complicated yung computation ng minor and cofactor, no? So, ito siya, no? So, i-point out ko lang na no Excel formula here. So, finally, for the last one, for the inverse, ayan, no? So, inverse, meron tayong given, no, na 3 by 3 matrix and 2 by 2 matrix, no? So, sige, subukan natin yun, no? So, meron tayong matrix na 3 by 3. Given dito sa ating lesson kanina, no? So, ito yung 3 by 3. Sulat ko lang 3, 7, 0, -2, 6,
-9, and 1, -8, -3, no? Tapos, isulat ko na din yung isang 2x2, no, na binigay din dito, no? So, yung 2x2 matrix natin, ito siya, 2, -3, 4, and 1, no? Highlight lang natin siya for reference, no? So, ayun. So, here, hanapin natin yung inverse nitong 3x3 natin na matrix. So, dito naman class, kapag inverse, ang isinusulat natin na key for the Excel, ang sinusulat natin na key ay M inverse. Ayan siya, no? Ibig sabihin, inverse ng matrix natin, no? So, halimbawa, ito, equals M inverse, then, kailangan i-highlight mo yung array natin, no? So, pag prines mo, yung equal sign, ayan siya. So, lakihan natin, no? Yung cell para makita natin yung decimal places, no? So, iusog ko lang siya dito. Ito na yung 3x3 inverse natin. Nung minano-mano natin siya class, ito yung sagot natin, no? So, i-compare ko na lang sa decimal, 0.24, -0.056, 0.168, 0.04, 0.024, -0.072, -0.0267, 0.0827, and -0.0827, and -0.0853. So, ayun, no? Very accurate yung Excel natin, no? So, even the 2x2 matrix, no? So, for the inverse of the 2x2 matrix, so ganun din. Here, ang itatype mo lang, M inverse. Tapos, i-highlight mo lang yung array na to. So, ayun, nalalabas na yung sagot natin, no? By the way, ang kagandahan class ng Excel, kahit malaki pa yung ating zoom in ko lang to, no? Ayan kasi yung sagot natin sa mano-mano, no? So, ito, no? So, here, negative 0.70714, 0.2142 to 143. Malapit naman, negative 0.2857, 0.1429, no? So, kung mapapansin mo, ayun, no, ka-accurate ang ating Excel, no? So, ang kagandahan class ng Excel, pag ginamit natin to, kahit malaki yung matrix na isosolve natin, kayang-kaya siya. So, ito yung main advantage niya compared sa MATLAB. Kasi sa MATLAB, iano mo pa siya, semicolon, tapos hindi siya magandang tingnan aesthetically. Unlike sa Excel na, kumbaga, kung 3x3, edi maglagay ka ng number sa mga 3x3, no? So again, no, ito yung Excel process ng pag-solve. And just in case may ma-encounter kayong mga problems na mga 4x4 or 5x5 pa na matrix, hindi siya magiging cause of concern basta may Excel kayo, no? Kahit pa nga yan 6x6, no? Walang problema. Kayang-kaya yan ng Excel, no? So I do hope, no, this lecture helps you to determine the properties of the matrix by using Microsoft Excel.